Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng mga Hebreo, 9:27. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga tugang, eksakto na pong 4 minutes makalipas ang alas 7 din pagkaaga. Ang oras na yan, mga tugang, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. Asin ba po, mga tugang, kan Deca Asraya Residences. Yaw na po, mga tugang, mga kabanat, digdi sa Naga City, ang Deca Asraya. Makukuha po yan digdi sa Barangay Balatas, Naga City. And ini po, mga tugang, harani po inidigdi sa mga eskwelahan, universities, harani po inidigdi sa mga supermarkets and mga ahensya po kan gobyerno. Ano po, yaon lang po yan digdi sa Balatas, harani po sa Magsaysay. Kaya kung ako po sa Indo, magtatagay kwerda po ako, mga tugang, dyan po sa Deca Office, Pangaliban Drive, Naga City. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Okay, bayo pa si Junil. Di pa naka-ready si Junil. Del, abayan ta po kunya mga tugang. Maray na aga po mga tugang. Amay po kita laog kunya digdi sa programang Radyo Banat. At igwa po kita mga importanteng interview. Kunya pong aldaw na Webes. Kunya po, pitsa, alunang kunya partner. Pitsa uno. Tama, pitsa ulo na po kita kan na bulan na Mayo taong 2025 mga tugang. Aram naman po siguro din do mga Dabarkads, mga kabanat, si mga may init pong bareta nagluwas kasugma digdi sa probinsya. And gulpi po kitang gustong i-confirm, araat yan, makakaulay ta po si Congressman El Rey Villapuerte. And bago po yan, ano po kita, mapirit po kita maka-interview ko niyan sa Commission on Election. Katakod po kaning nagluwas na pagkansilar. Pagkansilar po kan Certificate of Candidacy kan Comelec First Division. Kaya mas importante po mga tugang, Comelec na mismo ang magpaliwanag kung ano po ini. Takasugma po baga kaya si post na mga tugang, si kadakul lang para kurumet na hindi po daa sa wrong fake news. Sa wrong fake news na pinakalat na po kan kalaban, lalong-lalo na po daakan mga kalaban sa politika. Anyway, tayaon na po si Attorney Mike Hulya kan na Comelec. Mapatabang po kita mga tugang, manungod, digdi po sa issue katakod po kan bareta na pagkansilar po kan COC, kan First Division, kan Comelec. Ano po ini? Ano ang nangyari? Tatabangan po kita ni Attorney Mike Hulya bagamat ini po ko ta sa province, kaya lang mas pigbarahita na si Attorney Mike Hulya kan Comelec Naga, matabangan po kita sa pag-interpret kanipong issue ini. Attorney Michael, good morning. Si Benji Rivera po kang Bicol Broadcasting System. Good morning, sir. Opo, good morning po. Sabi sa mo, Sir Benji. Tasod na pong pagdawag sa BBS, DWLB. Oy, thank you very much sa oras sa panahon. Aram ko holiday po ngunyan. May laog po ka mo, attorney? Ay, ego po. May holiday bukas po kami. Tama, prepare na aranin ng eleksyon. Iyo po.
Apunan ta ka po unya na amay kasubang yan ikinukontakta ka kailang sabi ko alas 10 na baka turog na si Atty. Maiko. Anyway, Atty. Maiko, mapatabang po kami at siguro nabasa mo naman po sa social media baga sa Facebook ang bareta na hindi pong pagpaluwas ka ng cancellation kan na First Division kan Comelec manungod po sa COC kan kandidato pong si gubernatorial candidate na Bong Rodriguez. May mga nabasa po kaya ako sa social media na ito na po fake news. Pero maray na po, dayaon ka, Atty. Maiko, kamo na po ang hagad naming reaksyon, comment, digdi po sa, digdi po sa baretang ini, attorney. Ano po talaga ini? Legit po ini? Fake news po ini, Atty. Maiko? Sabi nga ni itong sa position kang governor, naman yan sa provincial office, siguro as to the legitimacy ko po kung totoo po itong cancellation of COC o DAE, di man ako naman masabi, Yes, kopya katong decision. Siguro na lang explain ta itong proseso katong cancellation of COC para at least maraman kang publiko. Opo. Ang cancellation of COC or material representation, pigpapile po yan laban sa sarong kandidato. Kung ang sarong kandidato may material representation, ibig sabihin kayan, may dahil siya nasabing totoo daman sa iyang pag-file ng COC. Siyempre, base yan daman sa qualification kang kandidato. Siyempre, ang qualification kang kandidato, dapat citizen of the Philippines, tapos dapat registered voter, tapos resident po siya kang lugar kung saan sa mga kandidato, tapos sa age niya, sa governor at least 23 years of age, and tapos not being convicted of a crime involving moral turpitude. Yan. Ibig sabihin kayan, kung may mga dahil po na-comply naman sa mga requirements or naman as candidate naman sa COC niya o dahil niya nasabi totoo naman sa COC niya itong mga requirements na to, pwede to maging grounds for cancellation of COC due to material representation. Ibig sabihin material representation, dahil sinabi totoo. Halimbawa, baga as to residency, may ka man talagang residency naman sa particular place kung nalinag mo naman sa imong COC. Tapos po, siyempre, pag nag-render na po ang, siyempre, ang process sa pag-file cancellation COC, ang hirap na ma-decide po kayan itong division, Comelec division. Kung nag-render na po ang Comelec division na cancel ninda ang COC, ang sunod na remedy kayong katong kandidato, pwede pa siya mag-file ng motion for reconsideration. Correct. Opo, okay. Pero kung na-deny man siyang motion for reconsideration, pwede pa siyang mag-appeal en-bank. Tapos kung sa en-bank manggararay, cancelled manggararay sa iyang COC, pwede siyang mag-file dapat within 5 days from denial katong manggararay. Mag-file siyang restraining order sa Supreme Court para po ma-stay po itong status ko muna, tapos habang pigdi-decide kang Supreme Court ang appeal, kung naka-appeal. Yan, kaya yan ang proseso kayan, en-bank, first division decision, motion for reconsideration, appeal sa en-bank, tapos kung sa en-bank man, cancel man si COC niya, ma-file sa ning restraining order sa Supreme Court. Yan po si mga process kang Pero once na ka nag-appeal, ka nag-file motion for reconsideration within the prescribed time, magiging final na po ang decision kang division or en-bank. Yan po sa procedural part po kang cancellation of COC. Attorney, hindi pong sinabi mo pong motion for reconsideration, ano pong gigibo niya? Anong ipapalaman niya? Ano po ang ikakanya sa mga dokumento na papatunayan niya o true, makuha siyang mga ebidensya na siya po residente ka napili? Ano pong proseso kayo? Ano pong hinahagad kayo, Atty. Maiko? Po, siyempre po, siya dapat ng bagong, ibig sabihin, new evidence na ma-overturn katong previous decision. Ibig sabihin kayan, dapat siya ng
other evidence na siya resident naman sa Pili. particular place kung saan siya Nagsasabing sinabi niya naman sa COC. Opo. Yes. At saro baga po attorney, gusto maray po tayaong ka ika na pang makapaliwanag ko Willie. Dapat ika residente ka kan sarong lugar banwaan, example tala sa Pili, dapat 1 year before. Opo. May residential requirement sa kandidato 1 year prior to prior to the filing. Yung filing. Dugman po ko sa dokumento, aram ko sabi mo, dahil mo pa man na basa, 6 months pa lang kaya sila pinahiling pong kan si mga petitioner. Kaya medyo dahil po nag-conforme sa inda, hindi pong mga commissioner, hindi pong mga presiding officer. Sabi mo po, Attorney Maiko, kung hindi po dahil in 5 days, dahil po sila makakuha ang ebidensya, dahil po makaka-motion, within 5 days lang po? Opo, may period to file po yan. Motion for reconsideration. Opo, dapat na-file po nila yan. Ma-file, di ko nakasugba na receive anong pitsa lang ko niya? Pitsa 1. Pitsa 2 sila po Attorney Michael sa tuyang ang eleksyon. Depende po yan sa receipt, from the receipt of the decision. Pagka-receive nila kang decision. Attorney, may mga kaso pang ibadigdi sa Camarines Sur na katakasugba baga garon na interview ka sa sarong radio station ka sarong aldaw na may hahalat pa kamong mga disqualification case digdi sa Camsur sa Naga City tabi? Ma'am po, siguro may ka kung kung may nag-filing itong sa vote buying, may show cause order ang nag-issue kaya na regional office. Dahil ko alam ko may nag-file na duman. May mga alleged vote buying po sa Naga City. Pero paman akong sabi nga personal knowledge kung may nakaabot na naman sa regional office. Iyo po lang si mga aramo naman po sa social media kunyan na attorney pigpapara sabi ito dang kan Comelec kasugma is fake news. Sabi ko, dapat ma-interview ta kanit taga Comelec. Hindi po, mga permado ka po mga commissioner. Ano po ni attorney, pag arog ka ni pinapaluwas na fake news, pwede ka ni maghiro ang Comelec para sabihon na hindi ba kung fake news, sabi? Opo, dapat maraming akong nagpaluwas ang Comelec o pero siyempre, dapat naman sa official mismong involved halimbawa sa governor ang makakasabi kan si Attorney Badiola dahil Yes, siya ang in charge sa province kung may pinalwas talagang order ang NBank division. Pag-arog po kaning sinabing canceled and denied due course, ano pong sabihin kani gustong sabihin kani Attorney Michael? Ibig sabihin, di na siya considered as candidate tapos ang mga boto sa iya maging stray vote na. Iyo po hindi nakakagdigdi kasi accordingly, the Commission First Division grants the petition to deny due course to the certificate of candidacy of Ronald Alarcon Rodriguez, First Division. Pero iyo po gustong sabihin kaya tabi, Attorney? Ayan po. Ayan po ang ibig sabihin kayan, cancelled ng COC. Pero sabi ko nga, may mga remedy pa man po kayan. Yes. Pagkatapos cancellation ng COC, may remedy pa po si respondent. Kung day po siya makapag-motion, Attorney Michael? Siyempre po, dapat itong period to mag-file motion for reconsideration at itong period to appeal, dapat agapan mo po ito, ma-period mo within the prescribed period para po dahil maging final and executory na ang sarong decision. Okay, very good. Pero pwede pa man po siya mag-motion tabi Yan ang dapat. Dahil dapat nila sabihin na fake news ang barita. Magsabi na lang sila, pwede pa mag-motion. Opo, si remedy po. Pero as to completeness to sabi ko, may personal knowledge naman. Basta ang sabi ko lang, paliwanag. proseso lang po. Yan. Opo. So, hindi palang gustong sabihin cancelled and denied due course. Ang gustong sabihin, magiging stray ang boto. Arong kayan, pag halimbawa may magboto pa, arong tabi kay na Attorney Michael? Ay po, sa sarong kandidato na cancel ang COC, siyempre, dahil na siya kandidato, tapos any vote na sa iyong na-receive, magiging stray vote na po yan.
Thank you very much po, Atty. Maiko Julia, sir. At saan po, makakontakt din kami sa Comelec Camsur. Ano po, at least po, Ano po? naipaliwanag mo po, attorney, ini pong nagluwas na Bareta Kasugba, na nasyak si mga tao di ba? Pirang aldaw na lang, nagluwas po ang araw po kaning Decision Can First Division tabi, Atty. Maiko. Iya po, sir. Okay. Mas mari talaga sa provincial office dahil Iya po. may personal knowledge po kung may na-file na petition for cancellation tapos kung nagkaigwa po ng decision ang COMELEC division. Okay, salamat po, Atty. Maiko Julia. Salamat po, mabuhay ka, sir. Apo, salamat po. Okay, mga tugang, si Atty. Maiko Julia na Comelec Naga, tamang-tama. Nasa balyong linya si Congressman El Rey Villafuerte. Nakalink po kita kunyan sa Cavite Station para makuha lang tama po din reaksyon din si Congressman El Rey. Election offense. Opo. Criminal yan. Criminal ba kayo? Marami po nagpapabot na ng congratulations sa iyo, Congressman, sa pagbabalik bilang governor ng Camarines Sur, pero hindi natin maiwasan na siyempre may iba pong mga nagsasour graping. Tulad ng reaksyon ng isa, nawala na anya ng excitement, mananalo ang mga Villafuerte dahil po sa mga teknikalidad na ganitong klase. Reaksyon mo po, Governor? Well, tuloy naman yung eleksyon Kami magkakampanya at hagado namin ng tiwala kan mga tao. Wala naman talagang excitement sa eleksyon dahil makikita mo naman sa survey, malaki naman ang lamang namin. Ang pinag-uulayan na lang ganyan is yung eleksyon na actual, no? Di man ako nagyayabang, kami from the start, whether may kalaban o mayo, whether maluya ang kalaban o raotang payo na kalaban, kami naglilibot. Basado sa survey, may survey kami, SWS, meron kami survey, Pulse Asia. Makikita mo naman ang mga survey. Ang tao overwhelming ang kumpiyansa sa aming pamilya dahil kami nagtatrabaho, nagsiservisyo sa gabos na panahon, hindi lang panahon kan eleksyon. Sino ba yan si Bong Rodriguez? Sumulpot na lang yan nung mag-eleksyon na. Sino ba yan si Pili Fortuno? Sumulpot lang yan nung mag-eleksyon na. So, dahil man mga bistado yan. So, kahit ang mga nagasabi man lang, siguro yung mga kontra na yan nagkakapirasa na. Pero ako, nakikiulay sa kita, nalaman na nila na sinungaling yan at raotang payo. Pag nagtutubod pa sinda sa mga raotang payo, bahala na po sinda. Ititiwala ba ninda ang probinsya, ang lugar ninda sa sarong taong din ninda bistado? Titiwala ba ninda ang puturo ng akin ninda, makuapo ninda, panwaan ninda sa sarong taong garumay sayad? So, yan ang question mo niyan. At ako, overwhelming majority, magtitiwala sinda dun sa bistado na ninda, aprobado na ninda. May maray na plano, may nagibo na, kadakol pang gigibuhon. Yan ang Team 1 Camsur. Opo, isa na lang, Governor, hindi pa rin nakakalimutan ng Rinconada yung ginawa ninyong mag-ama ni Congressman Mix Villafuerte na with all humility, although talagang alam naman ng lahat na ang Rinconada ay talagang kayong sinusuportaran. But then again, with all humility, nanawagan kayo, nakiusap kayo, na kayo po ang suportaran. Hindi po nalilimutan mga taga-Rinconada na sinasabing bumaba kayo sa pedestal nang sa ganun ay makiusap sa mga taga-Rinconada. Reaction po, Governor El Rey. Well, naghahagad kami, humildi kami naghahagad tungo niyan sa mga sunod na panahon. Sa patago sa tiwala, suporta ng mga tao. Dahil kami yaon digti sa pwesto dahil sa inda. Kami may utang sa inda. Bakong arog dyan sa mga ibang politiko dyan na hambog. Pag nasa pwesto na, nakakalingaw na, at sinusumbotan ng mga tao, kami, habang buhay kami may utang na buhat sa mga tao dahil sila naglags sa moya, sa pwesto. At kami ngunyan, humildi ulit na nakikiulay, natabangan kami sa eleksyon na ini, sa indang sagradong boto, tiwala at suporta, dahil ibabalik po namin yan sa mas maray na serbisyo, sinserong serbisyo, dedikadong serbisyo. Gusto ko lang ipag-irumdam, hilingan mo ng COVID. Panahon ng COVID, ang Villafuerte sa nasa buong Pilipinas ang naglunsyar primero ng balik probinsya. Natakol ba nga mga kagbabayan natin na di nakakapuli, mayang pamasaya, mayang kwarta, iba naglalakaw. Kami, si Governor Mix Kadto,
Pinasundo baga namin yan, Raymond Bus Air Condition, aram ninto yan. Kinuwarantine ng 14 days, pinakakaan, inalagaan, pagpuli, tinawan pa ng kwarta. Dahil nadilingawan ng mga tao yan. Nung panahon ng Christine, tinamaan ng Nabwa, ang Rinconada, ang Milaor, Ganaman, Kamaligan, Kainsan, ng grabing baha. Dahil kami nagpabaya, tinarangani ang mga relief goods sa balatan ng nakachopper, sa iba't ibang lugar. So aram kan tao sa panahon sinda nangangaipo, yaong kami. Ngunyan kami manang nangangaipo, humildi kami nakikiulay sa inda. Yan ang panatakan sa muyang pamilya. Kami masirbe sa kabusta panahon hanggang buhay, hanggang kaya. Yan po ang panata namin. Okay, Governor, maraming salamat po sa oras nyo para sa DWB Kamsur. Ibalik ko po ang linya kay Frank Sotero. Frank. Yes, Papa Bene, thank you. Sir, bago sa BBS, saraw lang po hapot, napapangirit lang kaya ako digdi. Kunya na pagkaaga, hagadan ta kalagtabi, Congressman and Governor ng reaction. Sabi ka ni pong paborito kang maray na broadcaster digdi sa Naga. Dahil dato to na diskwalifikado si Bong Rodriguez. Mahala da, tayaon pa nga ni sa balota. Hiling nga ngayon nindo, tayaon pa sa balota si Bong Rodriguez. Sabi ka sa ibong paborito kang maray na broadcaster tabi, Congressman. Any reaction po? Pangluloko naman yan na-print na bagay yung balota. Yes. So, nagluwas ang desisyon na print na yung balota. So, wag siya mangluloko at magsisinungaling kasi marami na siyang kaso Marami na kaming kasong sinampa sa kanya May 2 na kakasuhan pa namin yan. Hindi dahil galit kami sa kanya. Dahil sinungaling siya, naninira siya, na libelous. Alam mo, paging broadcaster, okay lang, natirada ka dyan. Pero kung nagpapalabas ka ng mga false information, kagaya niyan, na puris raw ang Camarines Sur, hindi naman tinitirada niya ang Camarines Sur, kami na. Hindi lang naman kami, mga taga Camarines Sur, ang tinitira niya dyan. Nagpalabas siya na 100 milyon na daang nag-asos namin sa election propaganda TV ads na ipapakita namin, hindi naman, kaso yan. Ngayon, sasabihin na naman niya, nang loloko siya. Niloloko man lang niya ang tao, na-print na yung balota, nagluwas ang desisyon na print na, tapos sasabihin niya, maski nga ni mag-eleksyon naman, ready naman kami dyan. Di ba? Di ba? Sabi nga ng Comelec, bawal nga ni makipagpustahan kasi kung pwede lang sana, di pustahan ko siya. Di ba? So, gusto ko sanang pustahan siya pag nanalo pala ako sa eleksyon, di siya, anong itataon niya sa kuya, mag-resign siya dyan as broadcaster. Kung nangahamon po siya nasa balota, di halato na lang ang sinasabi niyang resulta, di ba? Opo. Sir, duman sa forum, pigtawan doon ni saro sa bang tinawan doon ni kanin sa imong kalaban na disqualified na pa. Not disqualified, canceled na pala ng COC. Ang scholarship program kan Capitol para 1,000 ang pinagtataw, pinapapila pa da asin pinag-i-interview saro-saro, may connection sa politika. Reaction po tabi, sir. Hindi naman kami namimigay ng scholarship ng 1,000 pinakamababa namin 5,000 So doon pa lang putik na yung sinasabi niya. Lang yan, mahilig yung lang yan para loko-loko. Ulit balikan ko lang Sinabi nila hindi raw disqualified nasa balota. Bakit sila sinasabing takot daw ako? O di tagos baga eleksyon. Kung tubod sinda na they disqualified, o di paano ninda? Di ituloy, di ba? Di ba? Wala namang problema. Ang problema lang kasi nila, sinungaling sila at hindi nila ina-accept. Yung mga sinasabing mga nananaon ng educational assistance na 1,000 kasi sinungalingan yan. Ang bantayan nyo dyan sa partido, yan ang merong kaso. May bagong kaso na naman. Ang alam ko yan si Par Puentebella at si Bong Rodriguez. Dahil nananaosin na ng ID sa partido, membership ID, may retrato ninda. Malinaw baga sa Comelec resolution na bawal manaoning membership ID. Bawal. Ang ginigibo ni Puentebella at ni Rodriguez, nananaoning membership ID na may picture nila. Sasabihin na naman nila, hindi nila alam. May nag-file na baga ng disqualification sa kanda na naman, kaibanan si Arnie.
Alam mo, yan sinasabi ni Osabal, kung sa iling niyang may ginigibo kaming sala, di magkasosinda, di ba? Yan man lang ang simbag dyan kami. Pag may sala, mag-commit ka ng libel, kasuhan ka. Pag may kandidato, nagibo ng sila, kinakasuhan yan. No. Si Marco Gumabaw baga, kinasuhan. Dismiss baga, RTC, dismiss sa Comelec. Eh, man kami takot sa kaso, di magkasosinda kung sa iling nindang may ginigibong maraot ang laban sa batas ang Team 1 Camsur, magkasosinda. Yan ang hamon ko sa inda. Alright, Congressman, sa BBS po, para sa iba mga kahaputan, yaon po sa line duman si Kabenji. Kabenji, good morning. Salamat, Kakiko. Good morning sa Rinconada. Congressman El Rey, good morning po. Si Benji Rivera po mula ho dito sa Bicol Broadcasting System. Sir, good morning. Diyos maray na aldaw, Benji, at sa gabasag dadangog sa BBS FM. Salamat po. Congressman, kunin ko lang itong oportunidad ha, kasi kaya daw kayo nag-file para daw po itong COC ni Bong Rodriguez dahil kayo daw po ay natatakot sa kanya. Ini pong, ano pong reaksyon nyo dito, Congressman El Rey? Well, inot sa gabos, di man ako nag-file ng kaso na yan. Ang issue digdi, hindi yung mga takot-takot na yan. Ang issue digdi ay nagsinungaling siya, nangloko siya, sabi ng Comelec, nag-commit siya ng material misrepresentation. Election offense po yan. So yan ang malinaw. Nagsinungaling siya, nangloko ka, nakakandidato kang gobernador, nangloloko ka, sinungaling ka. Napatunayan na nangloloko siya. Nung tinanong bakit ganito, sabi niya, hindi raw niya alam. So, makikita mo ano ng tao. At sinimbag ko na yan simple lang naman yan. Wala kaming kinakatakutan. Ang kinakatakutan lang namin ang Diyos. Dahil pag nag-agibo ka ng sala, lagot ka sa mahal na Diyos. Dapat lahat ng kandidato may takot sa Diyos. Kasi itong mga kalaban namin walang sa takot sa Diyos. Pero kung magsinungaling, mayong takot. Inalo na baga namin ng Pentebella, Alpilor, Andaya. May kwarta, may makinarya, ilihido. Di ba kami natatakot sa inda? Nakikipagdebate baga ako sa Kongreso, Senado. Sabi ninda, they doesn't that disqualified. Sabi ninda, nasa balota sinda. Bakit sinda takot sa desisyon na hindi? Pero sinda baga ang takot. Kung sa iling ninda dagos ng eleksyon nasa balota sinda, bakit sinasabi nindang takot da ako? Patunayan ninda kung sisa yung supporter ninda, di ba? Yes. Alam mo, basado sa survey, so paglibot na lang, alam naman ng tao na dahil man desidido yung mga taong yan, nang raraot sana, nabayadan lang yan para magkandidato. Nabayadan ng gambling lord, nasagkod ngun yan, dahil pangalan niya nasisimbag. Ano ba yan? Yan baga si Bong Rodriguez nakikiulay sa mga ibang mayor kapitan at tabangan da siya dahil tatabangan da siya ng pera ni Bong Pineda. Di hali sa sarili, sa diri niyang bibig na nagsusupport sa iya, gambling lord. Dahil nga niya nasisimbag yan. Alam mo, kung magkakandidato kang gobernador, ang init mong asikasuhin, yung residency mo, di ba? Yung certificate of candidacy mo. Correct. Kung hindi mo maasikaso yan, di mahina talaga ang kapasidad mo. Ulit, nagsinungaling niya simbagon niya. Ngunyan, sa tingin ninda, they disqualified. Di, nasa balota, dagos baga. Bakit sila nininervyos? Di ba? Nininervyos sinda kasi dahil nag-commit sinda ng criminal offense, election offense, na dapat tindang simbagon. Pero, ulit, sertipikado, kansilado na ang certificate of candidacy nila, Opo. disqualified na yan as a candidate. Kung mayo ka ng certificate of candidacy, disqualified ka na baga. Okay. Kung mayo kang 1-year residency, disqualified ka. Diba? So meaning, hindi na siya kandidato. Whether anong simbag niya dyan na hindi raw yan disqualified, hindi ka na nga kandidato. Bakit na siya hindi kandidato? Kansilado na ang certificate of candidacy niya. Bakit siya po hindi na kandidato? Disqualified siya. Bakit hindi na siya kandidato? Nagsinungaling siya. So yan bagang issue. Opo. Congressman, natandaan ko lang, naalala ko lang po, nung nakaraang bagang eleksyon, parang ginawa ng kalaban mo dati, yung
pinakuha ng residency si Atty. Lenny sa Magaraw. 'Di ba? Yung tigbablap nilang tatakbo si Lening gobernador. Parang gano'n ang ginawa Magali Lenny, parang 1-year residency andyan po sa Magaraw. Pero ito sa kaso ni Mr. Bong Rodriguez, hindi niya yun nagawa kasi parang lumabas po dito sa COMELEC is parang 6 months lang yata, Congressman, at hindi pa kanina kausap ko po ang COMELEC, sinabi nila na parang kulang pa yung yung mga dokumento at mahirap din patunayan sa second division na yung i-represent nila, yung ipipresenta ulit nilang ebidensya. Saan sila kukuha niya, Congressman El Rey? Ngunyan nga magduman pa sa Naga, yaon siya Alam mo yun? Doon nagtuturog yan, doon na nagpupuli. Hindi niya pwedeng lukuhin ng tao na taga-pili siya, na taga-Naga man siya. At ang taga-Naga, pwede magkandidatong gobernador. Ang taga-Naga pwede magkandidato bilang gobernador. Ang taga-Naga, mayong pagbakulog sa mga taga-Camarines Sur yan dahil naka-star sinda sa Naga. So, malinaw po yan. Di pa nga ni nakalibot yan sa San Antonio, Pasacao. Di pa nga ni nakalibot yan sa Palo, Pagatpatan, Canbato. Paano niya makakandidato ka? Di mo pa nga ni nalibot ang interong Camarines Sur. Ako, perang beses ko na nalibot yan. Nasa social media sana. Hindi ka man mag-aana bilang politiko sa social media. Hilingan mo si Willie Ong, kandidatong senador, nagkandidatong vice president. Ang follower, 20 million. Di nga ni nakakakuha ng boto na 5 million. Si Mocha Uson baga, ang follower, milyon-milyon, nagkandidatong party list na yung managana. Di ba nakakapagana yung mga social media post, di ba? At kung social media na lang pag-uulayan, hindi kalat na rin ang mga issue laban sa kaya, na niya sinisimbag. Ang pirmeman nindang simbag, fake news, fake news. Fake news da ang COMELEC decision sa kanakailing. Nag-react May decision na fake news pa. React nga kanina si Atty. Baiko, parang meron ba yata COMELEC na sila pa daw yung nagpapalabas ng fake news. Kaya nag-react kanina, hindi yung fake news dapat sana. Nagpit ng na sila, gumawa na sila ng motion, hindi nagsasalita ng fake news. Nag-motion na sana sila. Anyway, Congressman, ito pong itatanong ko ay nakita din natin sa social media at ito po ay interview nung nakarang araw kay Congressman Puentebella. Ang sabi po ni Congressman Puentebella, said na daw po ang kabandang Kapitolyo, Congressman. Alam mo, lahat ng sabihin ni Arnie, kabaliktaran. Una-una, sabi ng COA, third richest province in the whole country. Maray ang padalagan kang probinsya, may hospital, kumikita, may college, kumikita, CWC, kumikita, nagbabayad ang Sutherland sa call center, kumikita. Sabi ng Bureau of Local Government Finance, second in the country in terms of revenue. Ano ibig sabihin? Mataas ang koleksyon. Mataas ang koleksyon, maganda ang paggastos, kaya napakaraming facilities. Baka nakikita kasi niya, sinasabi niyang sa ida ang kwarta, dahil ang kwarta, napupunta yan sa tao, scholarship, medical mission, libreng college. Nararamdaman ng tao, dapat naman talaga gastusin mo ang pera niyan. Kulang pa nga ni ang budget ng Kapitolyo, hindi mo gagastusin. Ang iba nga ni dyan, kunti na nga ni ang budget, kinukurakot pa. Ibalik natin yung issue. Bakit sa Tigaon, haloy na ang Puentebella, ang infirmary dyan, mayong doktor, mayong gamot. Ang ambulansya, magaganda na lang yung tao, papabayadin ka pa ng gasolina. Yan sigurong issue niya, Simbagon. At takot na kasi yan, Arnie Puentebella na yan, dahil, basado sa survey, lamang na baga si Marco. Yes. Dinudumog baga si Marco sa Lagabos. Magkaiba ng kami Garcia Torena, Caramuan. Maski nga ni sa Tigaon, nagkukurawan tao laban sa ipamilya ninda. Nagrally kami sa Tigaon, more than 12,000. Wow. Nagrally sindan ako, ang konti. Sa partido, dinudumog si Marco, dinudumog ang Timuan Kamsur, ang grupo ko. Nagkukuraw pag ako nagtataram. Anong pinigay mo ni Arnie? Nagbabayle, dahil man tataw magbayle, nagkakanta pa. Hilingan mo sa Facebook, pero nakakasuka baga. Bawas boto. Ang sagwang tingnan. Ay, Sagwa talaga. Congressman, isang question na lang po mula pa rin po dito sa texter natin. Kalabanga.
Ito po ay usapin endorsement po. Congressman, itanong ko lang, ano po yung reaction mo dito sa hindi po pag-endorse ni Atty. Lenny sa sinasabing campaign manager daw ni Lenny, si Bong Rodriguez, bakit hindi daw po na endorse? And pangalawa pong katanungan dito, para daw nag-aalangan ang si Lenny ngayon sa mga Villafuerte, parang gano'n yung lumalabas, bakit daw hindi in-endorse yung kalaban mo, bakit hindi daw tumakbo gobernador si Lenny. Any reaction po, Congressman, para malaman po ng mga taga 3rd District po? Again. Well, simple man lang yan. Dahil siya in-endorse ni Lenny, dahil abo ni Lenny sa kanya. Kasi kung gusto ni Lenny sa kanya, di in-endorse siya, inot sa kabo si Lenny Robredo, Liberal Party. Yan si Bong Rodriguez, nagsumpa pa yan sa Partido Federal ng partido ni Bongbong Marcos. Yes. Tama. Nagsumpa pa kung loyal siya kay Lenny, dapat Liberal Party siya, hapot ko. Maski nga ni Liberal Party, dahil siya inakseptar endorsement pala ni Lenny. Di ba po? Saka, okay man yan mag-endorse maski si Sai. With all due respect, last election baga si Lenny in-endorse si Andaya. Yes. Ang endorsement mo yan, for ano yan, publicity purpose. Pero ang katotohanan, iboboto ng tao ang kandidato, hindi dahil sa endorsement. Correct. Dahil gusto nila, may plano, may nagibo, probado na. So yung mga endorsement na yan, okay man yan, nakakatabang man siguro yan. Pero maski si Sai pa mag-endorse kay Bong Rodriguez, ang katotohanan ang tao mapili dahil sa sarong taong kilala nila. Dahil hindi kilala si Bong Rodriguez, may mangginibo, dahil man talaga yan iboboto, maski si Sai pa mag-endorse sa iya. Pero balikan natin, kaya siya dahil ni-endorse ni Lenny, dahil ang balita, may kalukuhan nga niya nung kampanya, nagparahagad ng kwarta, dahil man tinao. Ikaw ng mga taong dating kasama ni Bong Rodriguez na nagtataram sa mga kakampi namin na yan ang ginibo niya, nagparahagad ng kwarta, dahil man tinao sa kampanya. Aram ni Lenny yan, inot. Ikadua, kung dahil nga ni siya, kinuha ni Lenny sa Liberal Party, bakit naman siya i-endorse? Pangtulo, saan ka nakakita, Lenny ka, nagsumpa ka sa partido ni Bongbong Marcos na Partido Federal. Diba? So, big sabihin, mayo siyang loyalty sa mga dati niyang pinagtrabahuan at pinatunay na di siya pwedeng tiwalaan. Yan ang issue dyan. Yes. Yan ang issue. Ulit, si Lenny baga in-endorse na si Andaya. Diba? So, daog baga si Andaya, landslide baga si Gob Luigi. Opo. So ano yan, ang tao na pipili, doon sa gusto ninda, aprobado, bistado ninda. So yung mga endorsement, ba't sailing ba niya? Kung in-endorse siya ni Lenny, magana siya. Kailangan pa rin niyang harapin simbago ng tao. Sisay ka ba? Ano ba nagibo mo? Diba? Correct. So yan ang malinaw. Okay. Congressman El Rey, maraming salamat po. Ibabalik ko kay Kakiko. Kakiko, thank you very much. Thank you, Gavin G. Sir, Congressman and Governor El Rey, a few questions na lang po, baga phone-in questions na ini. Reaction po sa banat na ang Kapitolyo, in construction, ongoing construction kan iconic Capitol building, dahil man po talaga hindi ba tatapos, sarong imposibleng pangaturugan. Ano po ang status, Congressman and Governor, kan iconic Capitol building? Well, yung mga nagtataram kanyan, malilinaw, mga ano talaga. May isip mo talaga, nagbubulag-bulagan lang, nagbibingi-bingihan, abo ninda ma-acceptar ang katotohanan, mga inggit. Karamihan man yung mga nagbabash, mga nagtitirada. Duwang bagay man sa na yan, inggit sinda, sa kaday ninda ma-acceptar ang realidad na mga karahayan, progreso nangyari sa probinsya. Inot sa gabos, nung sinabi ko yan 2 years ago, ang bugda, arog ka yan, 70% bagang haman na pinost ko na yan. At mahaman yan. Ang mga tao nagkasabing day mahaman yan, ang inot na magpupunta dyan, magpa-picture. Ang Villafuerte mayong tinataram na day ginigibo. Kaya nga nirespetado kami kan mga tao. Kaya nga nagtitiwala ang tao sa moya. Pa kami magtaram, ginigibo. Bakong arog sa iba dyan, puro hambog sana. So yung mga nagsasabi sila na yan, okay man yan. Karapatan man ninda magtaram ka yan. Pero nahiling baga sa Facebook, pinost ko, magdumansinda, ongoing ang construction. Matatapos po yan. At pag natapos yan, orgulyo kan Camarines Sur, orgulyo kan Bicol. Diba?
Ayaw lang nila ma-accept na isang nagpoon sa pangnaginip nangyari. Arakan bullet train, nung tinaram ko na ipapaglaban natin magkaigwan yung bullet train, ay hambog sa naarog kaya alam mo, nag-uumpisa lahat sa isip at puso. Kumayo kang panaginip, aspirasyon, mayong mangyayari. Pa-aspirasyon natin, maging progresibo ang sa tuyang probinsya. Step by step, nangyayari po yan. Pinapaganda natin ang kalsada, college, tinampo, nagkakaroon ng turista. Step by step yan. Diba? Ngayon, yung bullet train, sabi na naman ng BOG, kahit abutin ng 10 years yan, wala tayong problema. Importante, meron tayong aspirasyon na pinaglalaban natin. Ganyan, ang apot ko. Ano man ang aspirasyon kalaban? Ano man ang aspirasyon ng mga kalaban namin, kagaya ni Pentevilla Bukag, ni Bong Rodriguez, may mansin ng aspirasyon na mapagayon ng partido. Ang partido nga naglilibot ako, wala anggot na. Sabi ko nga sa mga taga-Sangay, taga-Karamuan, Garchitoren, Tinambak, Goa, San Jose, paano mapapa-asenso ni Pentevilla ang mga lugar na yan na mismo sa diri niyang bayan na Tigaon, na niya napa-asenso, di ba? Hilingon mo ang Tigaon ngunyan, mayong garo progreso nangyayari sa pirang dekada. Paano niya mapapa-asenso ibang banwaan na sa diri niyang banwaan doon niya napa-asenso? So ulit, yung mga nagsasataram ko yan, inggit sa na yan, halaton lang ninda, nahiling man, ongoing baga. Kung ongoing yan, ibig sabihin matatapos yan. Yes. Last na lang, tabi Congressman, sogba, kaulay binig di sa programa, si Board Member Warren Senior, kang First District, kan Camarines. Tinawan niya importansya, ito pong pagpili sa taong may pangaran na, may performance na, asinbistado po kan magaharal lang kaun opisyal, mga national government agencies, mga secretary. Tinaon niyang ehemplo, ini pong sa indong hinagad na daidagos ang cancellation kan flight kan Naga Airport to mga twin prop airplane hali sa Naga to Clark. Pinagpaliwanag niya na ini po dahil sa esforso ni Congressman Alvin Villaforte and Governor Luigi Villaforte, sir. Nung nagkaroon ng problema niyan, ang dami na nagbabatikos na ganyan-ganyan daw, bakit raw delayed yung airport. Kaya baga na-delay ang construction ng airport, malinaw baga yan, kay Mayor Bongalunta, kay Arnie, mga kalaban namin na nagpara-para kontra dyan. Malinaw baga, sinda baga ang para kontra dyan. Ngunyan nagka-problema na pinagbawal na yung turboprop. Mayo sindang masabi. Sisay nag-esperso kami, nagsurat, nag-apila, kinauli namin personal si Secretary Vince ng DOTR at pinuspone dinelay. Pero ipapaglaban natin yan. O ngunya na napospone delay na nasan sinda, mayo man lang pasalamat. Okay lang yan. Habang yaong kami, ipapaglaban namin kung anong tama. Pero yung mga hambog na yan, kagaya ni Ligasyon, mayo mang ginibo yan. Dahil nga ni siya bistado, ni Secretary Vince. Ako baga, majority leader baga ako ng Commission on Appointments. Ano ibig sabihin kaya? Ang dadaan sa akin si Secretary Vince sa June for confirmation. Ano ibig sabihin niya? Nire-respeto tayo, dinadangog ang boses. Presidente baga ako ng National Unity Party. 45 congressman ang under sa National Unity Party, may boses, makusog. So dinadangog ako. Ang Villafuerte pag nasa Kongreso, maski sain, nire-respeto, dinadangog. Ang mga taong nagpaparakontra sana, inggit lang sa nasinda, dalang mga accomplishment namin, they need kayang pantayan. Yan ang realidad. Simple man lang yan. Pero kami, nagtatrabaho talaga, malinaw. At kung ano ang tinaram, ginigibo. Last na lang, sabi kan sa Rog Paratabay, si Arnie Kedto, day nag-house to house. Ngunyan, nag-house to house na sinyales na mamamatian ang pagbabago sa partido. Sabi po konsaro sa mga listeners. Malinaw, sa survey, lamang na si Marco Konting panahon na lang at kada daw, tumataas si Marco. So kung ngunyan nga lamang na si Marco sa survey, aram ni Arnie, nagpapasurvey siya, kaya nga desperado na siya. Kaya nga kumakanta na siya, sumasayaw na siya. Akala niya, dagdag boto. Habang nakikita siya ng taong kumasayaw at kumakanta, bawas boto. Si Marco nga artista. Di man nagkakanta, nagbabayle. Si Marco sinasabi ang plataforma. Si Arnie, imbis na sabihin niya ang mga naginibo niya at gusto niyang gibuhon, nagbabayle, nagkakanta, nabawas boto. Kada daw,
dadagdag ang boto ni Marco. At sa kuyang paghiling, gana na yan si Marco. Gusto, dalmati ko man, iba-ibang mo yan. Inutumot, pinapadangat kang tao si Marco. Congressman, harap ko busy ka. Sunod-sunod, baga proclamation rally kay Team Juan Consor. Final statement, Tabi, Congressman and Governor Elroy Villaforte sa baga taga-probinsya kan Cabaret de Sursol. Basta kami tuloy-tuloy pagkampanya, paglibot, pinapaaram namin sa tao ang samuyang programa, nagibo, gigibuon sa sunod na tulong taon. Bakong araw sa iba dyan, matatapos na lang ang karampanyahan, 10 days na nga lang, pero 9 days na lang ang karampanyahan, at paaram ko anong gigibuon, araw kay Arnie, papadagos daan niya, sabi ng tao, papadagos niya ang katiusan. So malinaw kami, dadagdagan pa ang mga colleges sa buong Camarines Sur, dadagdagan ng scholar, papagayunon ang medical services, ang kafuerte, papakusugon ng turismo, dadagdagan ng programa sa El Verde, sa kalikasan, hanap buhay, trabaho, livelihood, papadagos yan na oportunidad sa mga tao. Malino po, paano? Sinasabi namin, test the skills training, papag-ibon ng mga industrial na manufacturing hubs na nangyari na sa Kapitolyo. So, pag nagsabi kami, inimplano at sinasabi namin kung paano, bakong adog sa iba, nagsasabi sila ng problema, mayo man solusyon. So kami maglilibot in the next 9 to 10 days, lalo pa namin papaaram sa tao mga naginibo na at plano at asahan inda after election, mas lalo kami magsisipag, mas lalo kami maglilibot. Kaya ako excited na po mag-sirbe, magbalik bilang governor. Kung ano mga ginibo ko kadto, asahanin do, dadagdagan ko pa. Salamat po, Diyos mabalos, maray na aldaw at God bless. Pabalo. Okay, babalo sa imo ka Kiko Congressman Elroy Villafuerte sa interview po sa tuyang mga radio station, mga tugang. Uya po si attorney, okay na, Mike Hulya kasubago sa interview tang kasubagong amay na amay kay attorney Mike Hulya. Katakod po kaning decision kan First Bank kan Comelec, katakod po kaning sa pagkansilar kan COC ni Mr. Bong Rodriguez. Bako po inihalik mga tugang sa Kapitolyo. Bako po inihalik sa mga kalaban ni Bong Rodriguez. Bako po inihalik din sa BBS sa pagsasabi nindang fake news. Ano po? Ini po halik mga tugang sa Comelec. Ano po? Uya po si interview ta ki attorney Mike Hulya kasubagong amin namay. Katakod po kan Barreta na pagkansilar po kan COC, kan First Division, kan Comelec. Ano po ini? Ano ang nangyari? Tatabangan po kita ni Attorney Mike Hulya bagamat ini po ko ta sa province, kaya lang mas pigbarahita na si Attorney Mike Hulya kang Comelec Naga, matabangan po kita sa pag-interpret kanipong issue ini. Attorney Mike, good morning. Si Benji Rivera po kang Bicol Broadcasting System. Good morning, sir. Opo, good morning po. Sabi sa mo, Sir Benji, tasan pong pagdawag sa BBS, DWLB. Oy, thank you very much sa oras sa panahon. Harap ko holiday po ngunyan. May laog po ka mo, attorney? Ay, ego po. Kasi holiday bukas po kami, prepare na aranin ng eleksyon. Iyo po. Apudanta ka po ngunyan na amay, kasubang yan, ikinukontakta ka kailang sabi ko alas 10 na, baka turog na si attorney Maiko. Anyway, attorney Maiko, mapatabang po kami. At siguro nabasa mo naman po sa social media baga, sa Facebook, ang Barreta na hindi pong pagpaluwas ka na cancellation kan na First Division kan Comelec, manungod po sa COC kan kandidato pong si gubernatorial candidate na Bong Rodriguez. May mga nabasa po kaya ako sa social media na ito na po fake news. Pero maray na po, dayaong ka, Attorney Maiko, kamo na po ang hagadaming reaksyon, comment, digdi po sa, digdi po sa Barretang ini, Attorney. Ano po talaga ini? Legit po ini? Fake news po ini, Attorney Maiko? Sabi nga itong sa position kang governor, naman yan sa provincial office, siguro as to the legitimacy ko po kung totoo po itong cancellation of COC o DAE,
Demo na ko naman masabi dati kung Yes, sir. kopya katong decision. Siguro si na lang explain ta itong proseso katong cancellation of COC para at least maraman kang publiko. Opo. Ang cancellation of COC or material representation, pigpapile po yan laban sa sarong kandidato. Kung ang sarong kandidato may material representation, ibig sabihin kayan, may dahil siya nasabing totoo daman sa iyang pag-file ng COC. Siyempre, base yan daman sa qualification kang kandidato. Siyempre, ang qualification kang kandidato, dapat citizen of the Philippines, tapos dapat registered voter, tapos resident po siya kang lugar kung saan sa mga kandidato, tapos sa age niya, sa governor at least 23 years of age, and tapos not being convicted of a crime involving moral turpitude. Yan. Ibig sabihin kayan, kung may mga dahil po na-comply naman sa mga requirements or naman as candidate naman sa COC niya o dahil niya nasabi totoo naman sa COC niya itong mga requirements na to, pwede to maging grounds for cancellation of COC due to material representation. Ibig sabihin material representation, dahil sinabi si totoo. Halimbawa, baga as to residency, may ka man talagang residency naman sa particular place kung nalinag mo naman sa imong COC. Tapos po, siyempre, pag nag-render na po siyempre, ang process sa pag-file cancellation COC, ang inot na ma-decide po kayan, itong division, COMELEC division. Kung nag-render na po ang COMELEC division na cancel ninda ang COC, ang sunod na remedy kayang katong kandidato, pwede po siya mag-file ng motion for reconsideration. Correct. Opo, okay. Pero kung na-deny man siyang motion for reconsideration, pwede pa siyang mag-appeal en banc. Tapos kung sa en banc manggiraray, cancelled manggiraray sa iyang COC, pwede siyang mag-file dapat within 5 days from denial katong manggiraray. Mag-file siyang restraining order sa Supreme Court para po ma-stay po itong status quo muna. Tapos habang decide kang Supreme Court ang appeal, kung naka-appeal. Yan. Kaya yan ang proseso kayan. En banc, first division decision, motion for reconsideration, appeal sa en banc. Tapos kung sa en banc man, cancel man si COC niya, ma-file siya ng restraining order sa Supreme Court. Yan po si mga process kang Pero once na di ka nag-appeal, di ka nag-file motion for consideration within the prescribed time, magiging final na po ang decision kang division or en banc. Yan po sa procedural part po kang cancellation of COC. Attorney, hindi pong sinabi mo pong motion for reconsideration, ano pong igigibo niya? Anong ipapalaman niya? Ano po ang ikakanya sa mga dokumento na papatunayan niya o true, makuha siyang mga ebidensya na siya po residente ka napili? Ano pong proseso kayo? Ano pong hinahagad kayo, Atty. Maiko? Po, siyempre po, po siyang dapat ng bagong, ibig sabihin, new evidence na ma-overturn katong previous decision. Ibig sabihin kayan, dapat siya ng other evidence na siya resident naman sa Pili. particular place kung saan siya nagsasabing sinabi niya naman sa COC. Opo. Yes. At saro baga po, attorney, gusto maray po tayaon ka, ika na pang makapaliwalag ko, Wilik. Dapat ika-residente ka kan sarong lugar, banwaan, example tala sa Pili, dapat 1 year before. Opo. May residence requirement sa kandidato 1 year prior to the filing. Yung filing. Dugman po kayo sa dokumento, aram ko sabi mo, dahil mo pa man na basa, 6 months pa lang kaya sila pinahiling pong kan si mga petitioner. Kaya medyo dahil po nag-conforme sa inda, hindi pong mga commissioner, hindi pong mga presiding officer. Sabi mo po, Attorney Maiko, kung hindi po dahil in 5 days, dahil po sila makakuha ang ebidensya, dahil po makaka-motion, within 5 days lang po? Opo, may period to file po yan, motion for reconsideration. Opo, dapat na-file po ninda yan. Ba i-file, di ko nakasugba na receive
anong pitsa na kunya? Pitsa 1. Pitsa 12 na po baga Attorney Michael sa tuyang ang eleksyon. Depende po yan sa receipt from the receipt of the decision, pagka-receive ng kang decision. Attorney, may mga kaso pang ibadigdi sa to sa Camarines Sur na katakasugba baga garon na interview ka sa sarong radio station ka sarong aldaw na may hahalat pa kamong mga disqualification case digdi sa Camsur sa Naga City tabi? Ma'am po, siguro may ka kung kung may nag-file ng itong sa vote buying, may show cause order ang nag-issue kaya na regional office. Dahil ko alam kung may nang nag-file na duman. May mga alleged vote buying po igdi sa Naga City. Pero paman akong sabi nga personal knowledge kung may nakaabot na duman sa regional office. Iyo po si mga aramo naman po sa social media kunyan na attorney pigpapara sabi ito dang kan Comelec kasugma is fake news. Sabi ko dapat ma-interview ta kanit taga Comelec hindi po mga pirmado kani po mga commissioner ano po ni attorney pag arog kani pinapaluwas na fake news pwede kani maghiro ang Comelec para sabihon na ini ba kung fake news tabi? Opo, dapat maraman akong nagpaluwas ang Comelec o pero siyempre dapat naman sa official mismong involved bawa sa gobernador ang makakasabi kan si Attorney Badiola dahil Yes, siya ang in charge sa province kung may pinaluwas talagang order ang NBank division. Pag-arog po kaning sinabing canceled and denied due course, ano pong sabihin kani gustong sabihin kani Attorney Michael? Ibig sabihin, di na siya considered as candidate tapos ang mga boto sa iya maging stray vote na. Iyo po hindi nakakagdig kasi accordingly the Commission First Division grants the petition to deny due course to the certificate of candidacy of Ronald Alarcon Rodriguez First Division. Pero iyo po gustong sabihin kaya tabi attorney? Ayan po. Ayan po ang ibig sabihin kayan, cancelled na ang COC. Pero sabi ko nga, may mga remedy pa man po kayan. Yes. Pagkatapos cancellation ng COC, may remedy pa po si respondent. Kung day po siya makapag-motion. Attorney Michael. Siyempre po, dapat itong period to mag-file motion for reconsideration, itong period to appeal, dapat agapan mo po ito, ma-period mo within the prescribed period para po dahil maging final and executory na ang sarong decision. Okay, very good. Pero pwede pa man po siya mag-motion tabi Yan ang dapat. Dahil dapat nila sabihin na fake news ang barita. Magsabi na lang sila pwede pa mag-motion. Opo, si remedy po. Pero as to completeness to sabi ko, may personal knowledge naman. Basta ang sabi ko lang, Paliwanag. proseso lang po. Yan. Opo. So, hindi palang gustong sabihin cancelled and denied due course. Ang gustong sabihin, magiging stray ang boto. Arong kayan, pag halimbawa may magboto pa, arong tabi kay Attorney Michael? Ayun po, sa sarong kandidato na cancel ang COC, siyempre, dahil na siya kandidato, tapos any vote na sa iyong na-receive, magiging stray vote na po yan. Thank you very much po, Attorney Michael Julia, sir. At saan po, makakontakt din kami sa Comelec Camsur. At least po, naipaliwanag mo po, Attorney, ini pong nagluwas na bareta kasugma, na nasyak si mga tao di ba? Ilang perang aldaw na lang, nagluwas po ang araw po kaning decision kan First Division tabi, Attorney Michael. Iya po, sir. Okay. Mas maray talaga sa provincial office dahil may personal knowledge po kung may na-file na petition for cancellation tapos kung nagkaigwa po ng decision ang Comelec division. Okay. Salamat po, Attorney Mike Julia. Salamat po. Mabuhay ka, sir. Salamat po. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Mga tugang, yan po si amay na interview ta ki Attorney Mike Julia kan na Comelec Naga. Mas maray pa partner Junil, dumang kita sa probinsya. Garo parehas man lang tayo Comelec probinsya. Comelec Naga parehas man lang yan. Iba lang ang lugar. Para masatisfy ang mga nagpapara sa rabing fake news, kung sa bagay, mayo man po kitang dapat na
patunayan digdi ta ini po pigkwami po ini ining kopya kan sa muya pong tigbabareta isali po ini sa Comelec. Ano po? Siyempre si Mr. Bong Rodriguez papatubodon niya na naman ang sadiri niya na siya po day pa po diskwalipikado. Totoo ta igwa pa man pong remedy. Igwa pa pong remedy. Para po kaya sa mga kabanat, mga tugang, imbes na nagpaparatararam sindang fake news ito, isipon na ninda kung paano sinda magkaigwang remedyo para po mapatunayan na si Bong Rodriguez talaga residente kan pili. Imbis kaya baga na magbuha ka na naman bagong ebidensya na magpapatunay na ika talaga naka-star ka sa pili, paano mo nga ni maistaran Bong Rodriguez si apartment sa pili, na tigilig mo si apartment, piggigibo pa lang. Hindi talagang iyan po mga tugang ang dapat maaraman kan publiko. Paano ka maka-star sa sarong apartment na pigtatrabaho ginigibo pa lang? Siyempre di ka maka-star duman. Di ka makaturog duman. Ay sabi kan mga sabi po kan mga taga-Comelec, ikagaya sarala ngayang mga deklarasyon mo. Sarala ngayaan sa imong pigkaagdig di sa imong certificate of candidacy. Kaya sabi po digdikan na mga commissioner, ikagaya tig-mislead mo ang ground that there was deliberate deliberate attempt to mislead, misinform, and hide the true state of his residence, which would otherwise render him basta sara dito lang nakakaraagnig ni. Basta nakakagpunig ni responded not having met all the requisites to effectively elect a new domicile of choice. Kaya gusto pong sabihin mga tugang na po na patunayan ni Mr. Bong Rodriguez na siya po residente kan pili. Sa ilan naman siya makuha kaning mga ebidensya na iyo man lang po ang pigsubiter niya po duman po sa Comelec digdi po sa Comelec First Division. Kung ano po si pinahiling niya duman na pagpapatunay na siya po residente kan pili, ano pang idadagdag niya po? Resibo? Ano pang ebidensya? Ano pang ipapahiling mo na duman po nga sa First Division, binasura na po, tig-disqualify na po, tig-deny na po ang sa imo pong COC. Ano po ang fake news dyan, mga tugang? Ano po ang fake news dyan? Dahil mo niyo, tracing page, partnero, tracing page, ang pigihiling na po ko dyan. Kaya, mga tugang, ang dapat gibuhol ni Mr. Bong Rodriguez, imbes na nagpaparataram siyang fake news yan, maghanap ka pong remedyo kung paano mo mapatubod, mapatubod, ini pong mga commissioner na ika po residente kan pili. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Iyo po mga tugang. Sa totoo lang nga mga kabalat, sa totoo lang, ako, mga kabalat, sabihin ko na sa Indo, ang issue digdi po is naghambog ka kan sa imo pong residensya. Dahil ka pa nga ni opisyal, nagpuputik ka na. Iyo baga. Dahil ka pa nga ni opisyal, dahil ka pa nga ni po nahalal bilang nga opisyal, na dahil man mangyayari, nakuha mo na pong magputik kan sa imo pong residency. Ano pa daw po halimbawa mga tugang, makatukaw ini bilang opisyal, na di ba po mangyayari, anong nagputik ka? Gano'n ba si Alice Guo, si Mayor Alice Guo? Citizenship, sa iya pong gabos ng mga dokumento, kinalburo. Ano ang purpose mo? Ano ang purpose mo ta dinaya mo sa imo pong mga
alsa imo pong mga papilis. Ano ang plano mo? Magibo kang maraot. Magibo kang maraot, for the first place po mga tugang, alsa imo po ang haling mga dokumento, mga papilis, ay bako ng totoo. O, gano'n po ba ganyan na dadayaon mo, alsa rong bagay, na ang purpose mo, magibo din bakong magibo din maing data. Sa inot pa lang ali, ang mga dokumento mo, kinalburuhan na, ano pa daw po kung naging kang opisyal? Ano ang gigibol mo dyan? Nakalusot gali gaya ko sa mga dokumentong makis-makis. Makis-makis man iya kita digni. Iyo po baga. Kaya, kung nagpuputik ka pa po sa primero, bako lang po yan yung primerong pagputik na gigibuhol mo. Sasabihin pa nindo, tinatarakigan na po da ang mga Villapuerte o tinatakigan na kaya si El Rey. Kaya arog na po kani ang ginigibo kay Bong Rodriguez. Inot na inot, sabi ni Kong El Rey. Bako sindang nagreklamo. May nagreklamo. And siyempre, ikaman daw po mga tugang. Tugot ka, nagkalaban mo, may disqualification. Mapaubaya ka na lang. Kamo po. Ano ba di ka tatakot ka mga Villapuerte? Hindi nga natakot sa mga 20 bilya. Primerong laban ba ka ni Congressman El Rey? Wimpy 20 bilya, Governor ka 2004. Primerong laban po ba kayo ni Congressman El Rey? 20 bilya, Wimpy, nilampaso. Aki na kang partido, mala, nilampaso ba ka ni Governor El Rey kang panahon? Pilapil. Di naog si Pilapil. Alfilor. Rinconada District. Dinaog ang Alfilor. Sisay pa. Nunoy Andaya. Dinaog ka duwang hubin na Villapuerte. Congressman Migs, Governor Luigi. Dinaog ba kasi Nunoy Andaya? Na si Nunoy Andaya, chairman kang appropriation. Majority floor leader. Naging DBM secretary. Haloy na naging congressman. Pero dinaog ba ka duwang hubin na Villapuerte? Congressman Migs, Governor Luigi. Ano man ikakatakot? Kang nagpurbar pa nga si Lady Robredo na malaban gobernador. Nag-atras si Luigi. Dahil man ba nag-atras si Luigi? Ano man ikakatakot ka mga Villapuerte? Mas maray nga ni magkaararaman na, mas maray nga ni kung si Puente Villa maglaban ko niyan. Ano taday po naglaban si Arnie Puente Villa, si Bukang? Ano taday naglaban si Fermin Mabulo kung igwas siyang San Fernando, kung maurag siya? Ano taday naglaban si Dato Arroyo? Inalukutan nila na maglaban si Dato Arroyo. Ano taday naglaban? Mga kabanat, mga tugang. Si Lady Robredo, ano taday nila na kumbinsi na maglaban sa probinsya? Kaya nga yan sabi mga tugang, na pinurot, ibinala sa kanyon, ini pong si Mr. Bong Rodriguez. Pinirit na magkandidato, na dawa bako man pong residente kang pili. Kamo po sa kamugtakan ni Congressman El Rey. Di ka po kayan di mo kikwestiyonon ang kalaban mo. Di mo po kikwestiyonon lamang al sa imong makakalaban na ini pinadalagan dahil lamang magparibok. Kung urulayan po ang takot mga tugang, ang takot, ang 20 bilya. Ano taday siya naglaban gobernador? Ginibo niyang vice gobernador si Mabulo. Ano? Sisi ang takot ko niyan. Hapotong ko po kamo. Sasabihin ninda, takot na, mas maringaling lumaban. Ngunyan gali. Pwede pamanda po na i-reconsider, pwede pa man po magibong paagi ang kampo ni Bong Rodriguez. Kaya lang, sabi po mga kagkumilik, sa kunyan, ining boto na makukuha ni Bong Rodriguez, sa kunyan, magiging stray votes. Pag sinabing stray votes, not counted. Na dahil po nga linigdi sa desisyon kang kumilik. Ano man pagkaharap ka ni Gobernador El Rey? Namamandahan ni Gobernador El Rey ang kumilik. Ay takong namamandahan, di ba yun nakitang eleksyon? Kung ini pong taga-kumilik, nagpaparaparuluwas din sa rala pong desisyon, di nakita magkang kumilik.
Iyo po baga. Tanpig pa para sa namin na Bong Rodriguez, fake news. Hindi na kita magkaan kumilik. Ha? Kung data po irerespeto, alsay na pong desisyon. Nagtatrabaho man lang ang mga ini. Na pinahilingan ebidensya kan mga petitioner. Pinahilingan pong mga dokumento kang petitioner na si apartment dahil man niya inaistaran, taginigibo pa lang. Oh. Ika po, commissioner, kan kumilik, siyempre, ano man ngayon nangyari digdi? Ano man ngayon nangyari digdi? Apartment, diyan ka naka-star, pigpahiling sa litrato, dahil pamampala na istaran, taginigibo pa lang. Mayo ka mga resibong tultul, na ika, yaong ka dyan na nagbabayad kuryente, nagbabayad tubig. Mayo man. Kaya, kamo po sa kamugtakan na Kong Ilre, siyempre, paborable sa inyo si desisyon kang kumilik, pero di bustong sabihin, na namamandahan mang kumilik. Masupong ba po sa mga taga-kumilik, mga tugang? Ginigibo na po nga ninda, trabaho ninda, sasautan pa nindong fake news. Ay, sala. Dahil po kita kaya magparaturoon, bakong porkit dahil po conforme sa to ang desisyon, ang barita, fake news na. Ano po? Tama ang sinabi ni Atty. Michael niya. Dapat kaya mag-present sinda din bagong ebidensya. Sabi ni Atty. Michael niya, ang ibon niya ninda, mag-present kaya sinda din bagong mga ebidensya na isasabit po sa sa Comelec in bank or digdi po sa for motion for reconsideration, mag-motion for reconsideration sinda, imbis nga magpaparatararam sindang fake news. Iyo po baga, mga tugang. Pag di po sa inda paborable ang barita, pati kaming mga taga-radyo, kami ng mga taga-media, fake news. Pati ako para baralbala na kasumagi kan mga basher. Okay lang yan. Okay lang po yan. At the end of the day, nagluwas na po sinyo sa ABC5. Nagluwas na sinyo sa ABS-CBN. Nagluwas na sinyo sa PTV4. Na may mga record ba po kaya ang mga radio station, mga TV station, nahali po sa Comelec. Ang problema sa inyo, halaton pa rin ang national news na magpaluwas po ng barita nagluwas na po kasumanggi si mga barita sa ABC5, sa PTV4, GMA7, na kansilado po ang COC ni Mr. Bong Rodriguez. Ang nakakaanpanig ni mga tugang, canceled and denied due course. Ang sabik ni Atty. Michael Hulya, canceled and denied due course, gustong sabihin magiging stray ang boto kung may magboto man kay Bong Rodriguez. Siya nagsabi kaya, Comelec, bako man po ang congressman bako man si Governor El Rey. Po baga, bako po ni mga sumasubang mga presiding judge na ni. Mga presiding commissioner na ini. Permado ni Commissioner Maceda Jr. Permado ni Commissioner Kasinggal. Permado pa po kanibang mga commissioner. Dahil doon sabihin na ini mga fake news. Ang pinaka-importante po mga tugang, mag-ibo ng paagi si Bong Rodriguez, maghanap na siya ng mga iba pa na naman mga mikos-mikos na resibo na magpapatunay na siya po tagapili. Bako mandig na ang issue kan takot. Ang leader Brendo nga na pigahalat galing maglaban si Lady sa probinsya. Garuman po yan digdi sa Naga City. Kung ang Villapuerte makagmandigdig kalaban si Lini, baka daugon pa ni Lini, sakitan ang Villapuerte ilalabang ki Lini. Arog salamat lang po yan kayo mga tugang. Pero kung si Lini man malaban sa probinsya, sakitan man si Lini. Balwarti po kitang inaapon. Sabi ko nga kung si Bongbong Marcos, si Presidente Bongbong Marcos, maglaban mayor digdi sa Naga, baka daugon pa ni Lini. Si BBM, si Presidente, malaban sa Naga, daugon digdi ni Lini. Pero si Lini, lumaban man duman sa Ilocos, nadaugon man yan duman ni Bongbong Marcos, mayor. Anong salaman lang kaya kasimple? Ang masakit po kaya, nasusobrang ka mong katutubod kikabalang, pati ka mo, nag-uutak kabalang naman ng iba. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat.
pipili po ang tutubunan. Dahil po porkit kontra, dahil ta gusto ang resulta kang barita. Ang pagtubod po kay mga tugang, naputol. Masakit po masakit para basang-basang po magparatubod sa mga barita. Ang issue po digdi is naghambog ka sa imo pong residensya. Dahil ka pa po nga ni opisyal, nagpuputik ka na. Yan po ang issue digdi. Kamu. Halimbawa mga tugang. Halimbawa, gusto nindo? Gusto nindo? Na ining mga opisyal tama i-restar sa Amerika? Tulong taon? Marabot bitin? Maralaban? Sige daw. Ay kung dito na po i-respeto ang residency, ay palabanon talaga ni si Isko Moreno, Mayor sa Naga. Kung habo nindo pong irespeto ang residency, ang ruling kang Comelec, palabanon talaga ni si Magalong kan Bagyo sa Naga City. Palabanon talaga ni si Vico Soto sa Naga City. Dawa ba kung mga taga-digdi gusto nindo? Isko Moreno. Ano ba reaksyon kayo ni Leni Robredo? Halimbawa si Leni Robredo man, makakalaban kaya si Vico Soto. Ma-question ba yan si Lini? Bako man ngayon Taganaga si Vico Soto. Arong salaman lang yan kaya mga kabanat. Sabi nindo, maray gaya si Vico Soto. Maray na Mayor, Pasig, sige daw. Palabanin daw digdi si Vico Soto sa Naga City. Mariak man si Leni Robredo? Ano man kaya si Vico Soto papalabanin mo digdi? Tadawa daog ko nga yan, dahil man kaya pwedeng maglaban si Vico Soto, si Vico Soto taga-Pasig. Naku, ayan po mga tugang ini-example ko sa Indo. Ang iba kaya, kasusuburan ka idol ki Diyo sa bal, pati pa yun, nakukuha na nindo ang pagkapatal ni Kamalan. Dahil po porkit si Tito Benji high pitch, garo anggot, dahil po ito't pwedeng sabihin na halag po po, dahil habo ko po kamong maging mangmang mga paradangog ko. Habo ko kamong maging maluya-luya, dahil nag-aaram. Simple yun lang po baga. Siyempre ikaman po, taga-digdi ka, baluarte mo ini. Tapos maaraman mo si Vico Soto, magkuha ng daga-digdi, digdi na maistar. Siyempre si Leni Robredo, magay mo ba niyang pagi para question na sa iya makakalaban halimbawa si Vico Soto. Halimbawa baga si Isko Moreno, Mayor ka Manila, makwarta to. Doon ako sa Naga City. Ano ba ang reaction? Anong makukuha ng reaction kay Leni? Arong bang kaya? Gusto nindo makatugang? Dahil nakita ba, girong na dawa ba kung makatagadigdi sa to, pwede magdalagan? Dawa ba kung taga dyan sa Indo, pwede maglaban? Dahil po kita dyan kumbinsido sa pagtubod kan ibatang mga kababayan. Mapasiriram-siram. Halimbawa lang. Mapasiriram-siram ang mga Villaperte sa Amerika, sa Europe. Tamayo man nga, garong daugal. Dayong daugal. Mapuruli ng partner, May 10, May 12 eleksyon. Gusto nindo kayan? Mari po nga ang gobernador at mga congressman sa bilog na taon, perbitang nahihiling, perbitang nakakaibanan. Maswerte yun po kita sa Kamsur. Magdiyan ka sa Kapitolyo, yaon si Gubluigi. Kung maswerte ka pa, mahihiling mo si Yasi. Magdiyan ka po sa coastal area, mahihiling mo, Villaperte ang mga covered court. Magdiyan ka po sa mga eskwelahan, kadaklan, mga scholar, Villaperte, Kaperte. Magdiyan ka sa BMC, mahihiling mo ang Kaperte, libre bulong, libre hospitalization. Maswerte ba kita? Gusto nindo? Ang gusto kan mga kababayan ta? Sa bilog na tulong taon, ang mga Villaperte, mapasiriram-siram sa Amerika, mapuruli, May 10, May 12, eleksyon, gusto nindo, arong kayan. May mga diferensyan iba sa to. Sala po yan. Maswerte yun po kita mga tugang. Magdiyan ka sa Kapitolyo, mahihiling mo ang Kaperte Complex. Mahihiling mo po ang CWC. Mahihiling mo po ang mga programa kang probinsya. Ngunyan mataram kang testigo naman daw. Iba naman daw. Ano man yung iba dyan? Na dahil nga niya may pabisto ang pamilya niya. Dahil niya nga may atubang kung may agum ini umayo.
Mayo nga din residency sa pili. O ano gusto nindo sa sarong taong araw kayan? Mas gusto nindo magtuga, magtaram ng imposible kaysa doon sa may mga naginibo na. Ay, mga tugang, may diferensya kamo. May diferensya po kamo. Haputin nindo, ikabong Rodriguez, igwa ka lamang scholar sa USI. Igwa ka lamang scholar sa STI. O igwa ka lamang dyan, scholar sa Ateneo. Mayo man po baga. Kung yan, sasabihin nindo, iba naman. Ay ano naman kita mga tugang. Medyo yan po ang masakit na ispilingon sa iba't ng mga kababayan. Ang pagsakit kaya nindo minsan, ibinabasol nindo sa gobyerno. Ang pagsakit kang buhay po mga tugang, depende po yan sa tao. Ang gobyerno po ang priority kaya si mga pobre, si mga mayong-mayo. Ikamuman, makusog, may hawa, kaya man magtrabaho, dahil nagtatrabaho, tapag abot kang eleksyon, si kamalasan ninda, ibabasol sa kapitulo. Laban araw kayan. Dahil po ako dyan kumbinsido sa mga pagtubod kang ibatang mga kababayan. Pasensya na po. Pasensya na. Direct to the point ako. Anuhol mo ang sarong matuga pa lang. Na ikukumpara mo sa may mga naginibo na. Sasabihin din doon, iba naman. Tama naman doon yung iba naman. O ano man na ipahilig ka ng iba naman. Kaputunta ka. Isusugal mo yan. Iba naman. Ay, hindi po. Bako pong araw kaya ng Kristiyano. Ang Kristiyano, kung mahilig mo pong maugma ang kababayan mo, nahihilig mo ang mga pobre na kangirisi, nagkahiling mga concert, pagpuli may ayuda, may tinatao pong iskalar, pagdyan po nila sa Kapwerte, may bulong, may hospitalization program, may scholarship, ay di po nindo yan ipagkait. Takol ka mo po, di po na benepisyaran, si mga kadakul-dakul lang mga pobre, nakabinipisyo po kayan. Nakakuha po kayan mga tugang. Di po kita maging greedy, di po kita maging makasarili. Iyan pong sinasabi kan iba naman, palibasa, dahil mo na, dahil ka nakasinso sa buhay mo perang tao, dahil babasol mo sa gobyerno. Dahil po ako kumbinsido kayan mga kakabanat, dahil ko kayo kumbinsido. Paasinso ka buhay ta kita. May ayuda, may suporta ang gobyerno, dumampo sa mga pobreng mayong-mayo. Kita pong kaya ta, kita pong nakaka-estudyar, kita pong nakakamasid mga kabanat, kita po ang mag-intindi, mas nakaka-intindi po kita sa mga kapuspalad. Ang mga kapuspalad po, ang gusto mga bilyapwerte. Ang mga estudyante gusto mga bilyapwerte. Ipadagos na po ang scholarship, ang hospitalization, ang programa. Kaya daw yan kan iba naman. Haputong ko kamo, kaya daw yan overnight. Bagas lang aling bagas, pig-adimuhan, pig-interesan. Ano pa daw po kung ang kabal kang kapitulyong bilyones? Iba naman. Raso din sa ko, iba naman. Ay, may diferensya ka mo. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Mabelta po ang Radyo Banat. Standby! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang tamang oras, mga kabanat, is 8:32 din pagkaga. Ang oras na yan, hatod po sa to kang LYRR Realty Development Corporation, asin man po ka Deka Asraya Residences. Yaw na po yan digdi sa Barangay Balatas, Naga City mga kabanat. Haran din po ini sa Basilica Church. Abangan pa po nindo ang iba pang mga details. Kanipong Deka Asraya, digdi po sa BBS. Ano po? Kung ano ko muna ang linya ni Tito Yetbo. BBS Banat Patrol. Tito Boyet, good morning. Salamat Kabinji, maray na pagkaaga. Pinagmaray nga apudan si Market na Superintendent Mona Florendo. Tango niya na aldaw ang ikatursing pagsilibrar kana anibersaryo ay 14 taon na anibersaryo kan Naga City People's Mall. Iyo sa kayet, totoo ang barita na ipa-privatize na talaga ang Naga City People's Mall? Patuntayan kay Mona Florendo, kay Market Superintendent Mona Florendo. Sir, good morning po sa BBS po kay Benji Rivera, maray na aga. Ay, good morning po sa Indo. Mabuhay po kita gabos, as in Diyos maray na aga.
Okay. Sir, ano po ang mga aktibidades dyan sa Naga City People's Mall? Katakod ka na 14th year anniversary kayo ni. As we speak po, ongoing po itong Thanksgiving Mass. Pagkatapos ka itong 5 to 8 na Grand Zumba digdi sa tungod kang Merkado Publiko digdi sa General Luna. No? So nagmimisa ngunyan pagkatapos ka ining misa itong libreng grand pamahaw ning banwaan. So may nakalatag digding long table ang gabos na sektor digding asosasyon naglatag ning sari-saring pamahawan. Magprutas man yan, mag-native products, puto, kutsinta, sabag, ginatan, dinuguan. Kaya imbitado po ang gabos. Kamu po, imbitado digdi. Pagkatapos po kayan, itong saraudan sa NCPM, distributor po kami ng mga eco bag. Tapig re-regulate nila pang use of plastic digdi. Kaya ma-distribute kami ng 1,000 eco bag. Tapos, at siya na hapon po, itong Grand Motorcade and Float Parade. Digdi po sa kasentruhan kang Sudading Naga. Opo. Pwede man po pagkagagaro kami makapamahaw dyan. Ayun po. 9 o'clock po. Pagkatapos lang kayo ng misa. Sige na po. Imbitado po ang publiko. Oo, may imbitasyon nga ni po. Itataw ko ang linya kay Sir Benji Rivera. Tabi, Sir. Oy, Mr. Florendo, good morning. Si Benji Rivera po. Ay, good morning, Kabenji. Maray na aga. Oy, ako naugba ko dyan ang Naga City People's Mall daw baga medyo talagang ano nga po digdi kay po na talagang general maintenance pintura kung ano po ini sir may report baga na Mr. Florendo na hindi na po ipa-privatize na tabi araw mo tabi kasamang Benji ano yan yung Marites yan. Actualmente tabi, pag-iribang Benji. Sige po. Kada eleksyon kaya, minaluwas yung isong yun yung privatization. So, it's no surprise to me. Kaya nga ni buong linawon yan na fake news po yan. As in, pinahimuti ka naman yan kan administrasyon na nakatukaw sa itong incoming administration na mayo po ning katotohanan niyang baritang yan. Uli na ugmaman nga niya, kuta mas nagagantad ang Naga City People's Mall. Importante po bagang edipisyo ini, commercial establishment na nagsiservice sa mga Nagueño, sa mga taga Metro Naga. Opo. So fake news po pala niya, Mr. Florendo, yung pag-privatize kan na Naga City Public Market. Ano po, nagpaparaluwas po yan mga baretang yan araw kay Mr. Florendo? Aram mo, kada eleksyon kaya, pag urog na kung masalida ng administrasyon, kung ano-ano sa ang isyo na nagluluwas. Pero, isiponin do digdi Kabenji, ang direct na nagbibinipisar digdi, 13,800 na pamilya, mga stallholders, vendors, mga porters, mga sales workers, mga trabahadores sa mga kulang-kulang 2,000 na tindahan. So, araw po kayang kahiwas, kada kula. Asin ka nakikinabang 24/7 po ang tirindahan po dito ang barakalang kaya dahil po imposible pong magkaigwaning privatization. Iyo po. Sir, pag-uulayan naman lang yan, tapag araw kayo na privatize ang sarong halimbawa Naga City Public Market, anong mababago kaya? Ano may problema? Ano ang mangyayari kaya? Halimbawa lang ano po? Kaya nga po fake news yan. Sa primero, nagkikita po sabot sabiyon ang return na investment considerability kada pula po kang neto sabot sabiyon kaya itong ingreso less the expenses operating expense almost 20 to 25 million po taon-taon ang pikikintribuer na neto kang merkado publiko po. Kita po ang pinakalangkaw na revenue grosser sa 5 local economic enterprise na pigmamanihar kan syudad. Iyo po yan ang totoo kaya na pigpaparapaluwas lang yan kapag ma-eleksyon tabi? Iyo po. Pag-i-eleksyon man lang po ninaluwas. Okay. Kaya naman po ako nangangalas kang baritang iyan. Okay. Sir, kamusta po ang maintenance ko dyan? Budget kang Naga City People's Mall tabi? Ay ano po ning
ka po kita ng regular na maintenance fund ka ini. And piko-complement pa po yung kang gobyerno lokal. Araw po last year, almost 23 million po itong pigtagamang asin na implementar na na repair works, structural repair. Okay. Ito pong using the carbon fiber technology na mas matagas pa sa bat ini pong paghirahay. Opo. Very good. Ano pa po ang mga ongoing, mga project na mapapakaray dyan kuya sa Naga City Public Market kunya pong taon? Ngunyan po nag-aandam kita ta may matukaw na bagong administrasyon. Okay. Habukuan pong panginutan pero nakakasiguro po ako na hado yung pang management mi sakod ang Naga Market Stallholders Federation itong mga opisyalis ng malilain na sector digdi para mapag-ulayan po kung ano ay itong natatama na dapat na improvement pa or expansion, whatever, na pwede pong ika-implementar tadigdi sa laog po ng Naga City People's Mall. Okay. Sige po, Mr. Molflorendo. Thank you very much at marimat na interview ta katakasugma. May nadagog akong barita sa ibang istasyon. Sabi ko, ipaprivatize na pala. Marimat na yaong ka. Ito pala, fake news. Ay, nako. Iyo po. Yan, Kaya na masakit. po sabi, sir, mabalas po sa Indo. Imitado po giraray ka mo. Sige po. Pero may nakatagama digdi sa Indo. Dahil ka mo nga ubusan. Hindi, malikawan. Kaya, importante na confirm mo po yan. Thank you very much, sir. Thank you. Iyo po. So, mabalas po giraray. Hindi na po ka mo. Sa Naga City People Hall, presko dakol barato asin may dagdag na may tawad pa ang barkado. Mabalas po. Okay, mabalas sa imo, Mr. Mon Florendo. Tito Boyet. Okay. Salamat kay Sir na Mona Florendo. Grabe ang mga fake news ko dyan. Pakalakol. Ano? Grabe, Mal. Pag maabot lang ang eleksyon na araw kayan, may mga na-interview na kita ng mga paratindadan dyan sa Merkado Publiko, dyan sa Naga City People's Mall, na talagang habo nindang i-privatize yung kuyan, yung Naga City People's Mall. Okay. Kuyan, ang sabi nga ni kayan, tranquilo na sinda sa araw kaning sitwasyon dyan sa Naga City People's Mall. Pasalamat ang kita kay Sir Namon Florendo ta nagmimisa ngun yan. Medyo pinakulayan ta na kadiit lang na interview ang sa tuyang gigibon. Ang sabi nga ni kaya sa imbitasyon, presko, dakol, barato, may dagdag na, may tawad pa. Igde na kita sa udna. Kaya ko yan, maray na mag-saud-saud dyan sa Naga very City good. People's Mall. May dikit lang kong tuyaw dyan yet. Dyan baga sa taas. Kaya may nagpa-park ang mga auto. Igwa dyan na igbang mga porter. Ano to? Atras boy, porter dyan na pigre-reserve. Itong ibang mga lugar. parkingal. Doon man sa mga kabisto din na, siyempre, inaabot-abot man to. Salaman, ano? Ito ako nga naka-reserve na-will clamp ako dyan kabi sa taas, ano? Ano ba ito? Na-will clamp ka ba? Ako lang kung minilclamp po. Ito patay ko niya akong motor na iman lamang. Ang Tito Benji, pwede pang ma-will clamp pa. Pero Tito Buyit, na imposible. Tito Buyit, ma-will clamp. Ang tagas kang taong ini. Ako sir, ano niya ako takulang? Katayin ko maganda ako tulong motor, ano takulang? Ay, ako yan nga naubusan nga lang will clamp. Kaya ko dyan tuyaw lang, baka nagdadagog ang iba itong mga amigo dyan. Dahil ka mo magparato roon, kayang reserve them for PWD. Okay lang yan kung talaga makikinabang PWD yet. Ano? Kaya alam na hiling ko sinag-park, magagaro madiskargang mga lungganisa. Kaya ako nagpapark ako dyan. Dumaan sa atubangan ka sa radio station. Doon sa Puro. Okay yan. Okay ba yan? Ako, makikipark niya ako, madam. Amiga tama okay lang, station manager duman. Ay, sige na nga ya. Ano niya ako, ma-will clamp pa na. Ay, dahil man nga, ma-will clamp yan. Basta yun lang yung tuyaw ko dyan sa ibatang mga parabantay dyan sa taas. Dahil ka mo magparaturoon kaya. Maray na lang, marisi pamayo ni Tito Benji kan sa Rongal na. Makapaligawan ko kuta. Nagparahalat ako yun. Sabi ko, respetado ko ang PWD na mga parkingan. Ay, aban-aban maray na lang galing pahalit ako. Ay, may paradang close ban. Yung mga close ban, yung mga delivery. May darang talong. Bako, mga longganisa.
Ay, Pero yan sa Reparo Tala, itong mga re-eskinita dyan, na nakakaulang sa mga parasaol, parabakal, ano malinig na tara mo, kuminsan kayo, nakakaigawa ng iriwal dyan, natutungtungan na itong paninda-ninda na yaon dyan nakalatag sa mga iskinita kan Naga City People's Mall. Kaya nakakaigwa ng alay pagkakaintindihan, kuminsan nakakaigwa ng iriwal. So ayan karagdagan tang report, di ka sa location, Suboyet Paderes. BBS Banat Patrol! Mabalasay mo, Tito Yetbo. Good morning po dyan sa mga Dabarkads. Dyan po sa Naga City People's Mall. Gulpi kitang paradagog dyan yet. Paghapon ako na dyan. Kaya lang pag pigpasakat ka na mga kan dispatcher dyan sa baba, ang gustong sabihon may bakanting parkingan. Minsan na iman sila nakaka-communicate na maray duman sa taas. Kaya pirila ang mga naka-auto. May hiling mo, igwa dyan ming nakaharang, reserved for PWD, nirespeto ko po yan. Kaya lang sabi ko, pahali na kami, eksakto madali man lang si Wifey, may binakal lang. Pahali na kami, gusto kong dapangon itong bantay, may RID pang sitilta. Ang pinapark, close ba na puti, ang pigdiskarga, longganita. Pasala, bako po, sisitarong kukuta, kaya lang medyo malipot si Pamayo ko. Bako labot suba, ako suya ko sa mga araw kaya na abusunin do yung PWD parking para sa mga sa may mga kakundian. Tapos gagamito nindo sa kalukuhan nindo. Ay, sabi ko, maray naligawan kong kay Mr. Monflorindo. Kaya tanda ko pati si Maramarket Guard, gano'ng mataba-tabang tsara Chinese. Ay, sabi ko, maray na lang tapahali na. Ikaman daw para halat ka. Nakahasag ka lang no parking, mayong kang parkingan. Pagrespeto mo para sa PWD. Kampahali na ko, tanggalo na si nakaharang, may mapark ng close ban, lunggan tamo. Bisit! Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oy, basahon ko lang po ining post sa social media kan sa kuyang amigo. Ini babasahon ko lang ini. O baka kamuman pagparabaras na naman nindo. Ano po? Sabi ka sa social media, once your COC is cancelled, you are proven as not candidate. You are not candidate, there is no disqualification, only cancellation. Cancellation, there is because the commission found some material misrepresentation. So, kalkalin po natin ay yung the devil in the detail. Kung meron man pong dishonesty, yun ang issue naman Iyon po yan ang sabi ni Congressman Enrique Sumago sa early part kan programa tapong Radyo Banat. Nel, si RD, baka Nel, naka-schedule kita ki RD, General. Naligaw kami ni Junel Kasumago, nag-gulay kami. Ang pigurulayan po digdi, ino pong ginibon niyang daya, pagputik, kansa iya pong mga ebidensya nagpapatunay na siya po, residente po, kan pili. Makalos po, kasi sabi po kaning COMELEC, the Commission, First Division, grants the petition to deny due course to the certificate of candidacy of Ronald Alarcon Rodriguez. Ano po ang fake news dyan? Ano po mga tugang ang nahihiling na fake news dyan? Na ini pong mga commissioner kan COMELEC, sila na po kani ang nagdesisyon. Alarcon Rodriguez for Governor of Camarines Sur. Consequently, the certificate of candidacy of the respondent is cancelled and denied due course on the ground of material
misrepresentation under Section 74 in relation to Section 78 of the Omnibus Election Code. Ano po ang gusto pang maaraman kanipong mga kababayan tang blind, nabubuta o nagbubuta-buta, nagbubungog-bungogan? Ano po? Kami po sa media nagbabarita lang. Nag-post po ako sa Radyo Banat, bako pong fictitious ang pangalan ko sa social media, ay pambihiray pirang minuto lang pag-post ko, gulpihon pong nag-share, gulpihon pong anumang kadbareta na para man sa ina, ang purpose din na maarama po kang publiko. Ay pero ano po ang ginibukan ng mga troll ni Bong Rodriguez? Ultimong ako, ultimong si Sarokong Aki, dinamay na sa sa propaganda ninda, sa pakaraot, sa pangbabash. Ano man pong maraot kung ako po sa taga-radyo, mamamahayag, mag-post ka ning hali sa Comelec. Ako po, di po ako ma-post din fake news. Di po ako ma-post, di ko po isasakripisyo ang haloy ko na pong pangaral sa broadcast. Kung di man po kamo nagtutubod, yan na po bagaw, Comelec. O ano na, kunya, kan Philippine Daily Inquirer. Pig news na rin po kan Philippine Daily Inquirer. Nainot lang po kami. Nainot lang po ang sa indong lingkod, source ka news, na kadakol po ngaling nag-PM sa ko na mga ibang taga-news agency na naghahagad po kan dokumento. Hilingon mo nga niya si post ko, na ipakumpleto. Maray pa sinaghagad sa kong dokumento, kumpleto si pig post niya. Ano ba pong maraot kanyan mga kabanat? Ano po? Ako mismo po mga tugang, na iban po ko naanggot, kundi nagngangalas lang ko. At si mga taga-media na po lugod, mga legit, na broadcast, sa microphone, sa social media, ano ko pa po sa mismong personal account ko, sa Radyo Banat, ano man po isasakripisyo ko, ano man po tararautong ko, ang programang Radyo Banat, pangarang ko na mag-post po akong fake news. Kadbanggi na ngali, alas 8, alas 9, nagruruluwasan na po si mga news. Sabi ko, maray ka ni, interview kita sa Comelec. Nagpa-interview na po ang Comelec. Ang sabi kang Comelec, ini po, sarong kaso na dapat ang gibol kani ni Mr. Bong Rodriguez, simbagon niya. Simbagon niya, maghanap ulit siyang pagpapatotoo na siya po residente kang PD. Imbis po na magparakuraw sa social media na fake news, maghanap na lang po siyang bagong ebidensya na isusumiter niya po digdi sa iya po motion for reconsideration na dadangugon po true, baka po makumbinsi niya pa, ha? Baka makumbinsi niya pa po. Ini pong mga commissioner sa inot po nindang desisyon na ibasura po and idiskwalipika or day po idiskwalipika or halion na po si Mr. Bong Rodriguez bilang kandidato, bilang gobernador dahil po nga digdi sa misrepresentation. Iyon ba lang po bagayan mga kabanat? Ano man po ang fake news dyan? Ano po? Pati ako pati si Saro kong aking nagkaklase sa Bistadong Universidad digdi na ano na kan sa iyang kaklase na ano na damay na. Ano kaya ni dating pig-post mo? Taping sherman kan si aki ko pig sherman kan si aki ko si post ko. Ay nako, igwapalan siyang mga ka-Facebook na kurukuntraman. Sabi ko, totoo yan, halya sa Comelec, di ibang ko ma-post na gusto ko nga dating sabihin, ano nga yung paliwanag kanita, ipapaliwanag ko. Sabi ko, basahin na lang ini. Ika mas malupit ka sa English. Yan. Kaya pati si college ko dinaramay na kan mga basher na ini mga troll ni Bong Rodriguez. Sabi ko, sala, kami na po lugod na nagbabarita,
kumilik na lugod, sasabihan kang kampo ni Bong Rodriguez na fake news. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Oh, sabi ka ni, once your COC is canceled, you are proven as not a candidate. Yan. Ay, simple yun ba lang po mga paliwanag? Oh, sabi ka kumili ka subago, magiging stray. Stray, alsain na pong boto. Oh, pag sinabing stray, invalid, dahil na po yan counted. Oh, ano bang kaya? Totoo, pabor kay Congressman, Governor El Rey. Pero baka po gustong sabihin na namandahan po ang Comelec. Ay, sala po yan. Nagigibo pong trabaho ang mga taga-Comelec, mga tugang. Sabi ko po nga, kamo, gusto nindo? Halimbawa, kamo, kandidato man? Kamo po, residente kan lugar na yan? Tapos biglang may mabutwa na bakong taga dyan? Dawa pa daog mo yan? Tadawa pa bako yan taga dyan? Dawa pa daog mo yan? Pero karapatan mo man po mga magpaimbestiga, magreklamo. Uy, bako man yan tagaling sa barangay ta. Uy, ano yan? Oh. Tapag pinatuon ta po kaya, baka sa ibang mga taga-ibang lugar, maadirig din na lang, magkarandidato. Oh. Utrohong ko, gusto nindo, digdi sa Naga City. May mga taga Pampanga, taga Manila, laban digdi malamang kilini. Dawa si Lini, arang ba kayo nagigibuhon? Arang ba po nga, nigar kayo ng reaksyon ni Atty. Lini? Oh. Iyo ba nga? Oh. Speaking of Atty. Lini, palibasa na yung sinda na endorse ni Lini Robredo. Pigpapara bakbaka na ninda, pigpapara raot na po ninda si Lini Robredo. Oh. Iyo po ba nga? Hula mo sinda ng mga maray, sinda na po ang mga maray at kalaban ninda bako. Yan po masakit sa politika, mga tugang. Yan po ang masakit minsan sa politika. Kaya ang gusto po kan tao, igwang programa. Igwa ka pong gusto po kan tao, igwa ka pong naginibo. Ang gusto po kan mga tao, igwa ka pong iba pang mga plano. Bako po na magparapang raot ka, bako po na madyan ka, mapipiritan ka magkandidato, dahil ka man sincero, pinadalagan ka lang kan sarong tao para magparibok. Bako po yan. Di po kamo tubod sa mga araw kayan, mga tugang. Takol laban sa laban lang, daog man, mayo man ini. Andayang nga ni, sabi ko po nga ni, andayang budget, DBM secretary, maray kaysa Kibong Rodriguez. Mas maray itong kaulay Kibong Rodriguez. Ito sinusunod to ni Lini Robredo. Endorse po ito ni Lini Robredo. Pero bako man po, dapig endorse ka, makukonvert na sa boto. Tao mang giraray at the end of the day ang maboto. Iyo po ba nga? Ano tadadaong pa sinuloy ang daya? Nagdesisyon po ang mga taga-Kamsur, mas gusto nila ang Villapuerte. Tadawa pa kayo endorse ni Lini Robredo, tadawa pa kayo na kwarta, tadawa pa kayo ni BIM Secretary, mas gusto niya si Luigi Villapuerte. Araw lang po mga kasimple, mga tugang. In-endorse ni Lini Robredo, Nunoy Andaya, tabangan ta sa probinsya. May kwarta, DBM Secretary, haloy na congressman, appropriation chairman. Ano din daw po ni Luigi Villapuerte, Governor Luigi. Si Luigi ang gusto kang tao. Naimta na po yan mababago, mga tugang. Dawa paanong pakaraot nindo, dawa paanong sabihon nindo na sain na ang kabangkang probinsya, dahil nindo po mapapatubod ang tao, lalong-lalo na po si kadakul-dakul na mga natatabangan kan mga Villapuerte. Dahil na po yan mababago. Ang pagkakaiba kito ni Andaya sa kanibong ni Bong Rodriguez, si Andaya kito, ang mga butante, totoo. Ilalo na ng mga butante ni Bong Rodriguez digdi sa Facebook na bus mga troll. Pabutuhin daw yan sa presentong troll mo na yan, Bong Rodriguez. Pabutuhin daw yan sa presentong mga troll mo na yan na ma-comment. Ito pala, taga Marikina. Hilingon mo ang Facebook friend niya, duwa-duwa. Ay, tawag kaya. May ma-comment. Korapto, palitan na ang Villapuerte. Hilingon mo ang Facebook, taga Marikina.
Hilingon mo ang friend, duwa-duwa. Ay, papira. Igwa ba nagpaparataram dyan, testingon ta na ang iba, palibasa daog-daog sa bulang, matisting ng iba. Yung mga ka, ilingin din doon nagpaparakuraw na, yaw dyan o, paparakuraw, pagbabago, ang pamilya niya nga dahil nasikaso talulong sa bulang, makuraw kang pagbabago kang buwisit. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Makuraw iba naman, bravo kamsur, dahil nga nakakapahilig sa panugangan niya, tatatig-titig basun siya, pinabayaan si pamilya niya. Galit talaga ako. Iyo ba nga? Siya ka nakahilig kaya. Hilingon mo din doon sa Facebook. Igwan dyan sa rong Tagaragay. Bravo! O hilingon din doon si Kumprada Talugi. Habo na magpahilig sa panugangan niya, tatatigbason siya. Tas si mga aki pinabarayaan. Si babae dikit nang magandang sa gutom. O dyan makuraw kang Bravo Bong Rodriguez. Ay, luko-luko ka. Asikasun, mabuhay mo, pamilya mo, solve kita. Ay, pero kung di mo nga ni masikaso ang buhay mo, di mo nga ni masikaso ang pamilya mo, tatagaw ka lang ang panugangan mo na tagaliburo. Ay, munyan makuraw ka, Bong Rodriguez. Palibasa, bagsak ang pamilya mo, di mo na iahon, ibabasol mo sa gobyerno. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Igwa ba kumbistado, napabakal na si mga auto, babayaan na kan agom, tapermig daog sa bulang. Kung yan matarap, tistingon ta lamang si Bong Rodriguez, ay pataran, buwisit. Hilingin daw nido mga taong ini. Hilingin daw po nido mga taong ini. Oh, kagawad marpil kan, libanan. Nagpaparakuraw, baguhan ta na kaya ang mayor ta dyan sa libanan. Papaasinsuhol ta kaya ang mga empleyado ka munisipyo. Si empleyado mo nga ni Kagawad Marpil, dahil mo hinuhulugan is. Dahil mo pinapaswildo. Yan pa daw kayang libanan. Ay, ano ka naman, oy. Hilingon po dito din nagpaparakuraw na ni Atty. Auriel Orinio. Nagpaparatara, babaero ka, Mayor Gis Camara, may mga sambay ka, hilingi man daw si Atty. Ariel. Si Ariel Orinio pala, mayo na lang. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Hilingon po din doon mga klaseng nagpaparakurahaw na ni, kabalang, Joe Sabal, example, announcer, ribayan ta na kaya mga Bilya Puerte, hilingon mo dahil gali ng gala sa luping kagawad. Tinanggal ka mga Bilya Puerte, taga-paratudo. O hilingon mo. Kung yan, makurahong siya, ipagbabago naman kaya. Bagool mo ang style mo. Yun po baga, hilingon din doon klase, ang pag-asinsupukan sa rong tao sa iya, sa gibo niya, sa gawa niya, ang pagiging makadiyos. Isipon po nindo yan, ang taong makadiyos, ang leader na makadiyos, maray na leader yan. Paano ka man masabing makadiyos kang putikong ka? Paano ka man makasabing makadiyos ka na parabulang ka, dikit-dikita na magkagaran sa gutom ang aki mo, pinabarakal mo si Kumprada Lindo, ngunyan titigbasong ka na kan panugangan mo, tapos si mga aki mo, magkaknay na nakakaralasi, ibabasol mo sa probinsya. May diferensya ka mo. Ano po? May diferensya ka mo. Mga tugang, pirang aldaw na lang. Example din sa libanan. Hilingon mo sa libanan. Nagpaparataram si Kagawad Marpil. Ini example ko ni. Diyan kaya sa munisipyo, korupto. Ang mga empleyado kayo din nagsisirildong tol-tol. Ang mga empleyado kayo nagkakaguruto, mga benepisyo. O tano, ika po mga Kagawad Marpil, pero ang empleyado na ang nagreklamo sa imo sa libor. Pero ang empleyado dahil mo tinawan ng SSS, dahil mo tinawan ng benepisyo kang Pasko. Ngunyan, mataram ka. La ang limanan, bagsak. Ang kalaban mo, maraot, ikabarhay. Ang
sabi ni Atty. Orinio, ang mayor gaya Kalimbanan babaero, may aki, kadako lang gayang chicks. Sabi ni Arnel Orinio, hiningi man daw ninyo si Atty. Orinio kung ano. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Ay, papira, luway-luway na kitang mapaaram mga dabarkan sa programang Radyo Banat. Nagpoon po kita alas 7. Alas 7? Okay na to. Akay Banat na sa newsroom, partner Junil Cuba. Sa luwas, si Tito Boyet. Ang gusto kan mga tao idol, may programa, may nagginibo, bakong tuga. Matindi. Banat na sa technical, Boss Ariel Camarote. Makatugang ako si Cam Benji Rivera, babaluskan sa inyong pagkatabay, basta bareta sigurado, labanan ang fake news. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mula sa Isaias 25:1. O Panginoon, Ikaw ang aking Diyos, itataas kita, pupurihin ko ang iyong pangalan, sapagkat gumawa ka ng mga kamanghamanghang bagay. Ang iyong mga payo noong unang panahon ay katapatan at katotohanan.